Again, good morning, good afternoon, at saka good evening sa lahat ng inyo. So I will start now. Let's type there on the chat box if you're ready. I-ready nyo na yung ball pen at saka paper nyo kung gusto nyo magsulat. Or you ready nyo pag may screenshot kayo para kung gusto nyo makuha yung explanation tonight, this will help you, okay, to understand how to use our smartphone. Okay, so before tayo start, remind ko lang, if meron kayong mga question, just type it to the chat box, tapos babalikan ko yan later. So I'll be doing all the explanations muna bago ako mag-answer sa mga questions. Okay? Ready na? Okay, can you type there ready para maka-umpisa na? Ready na, ready. Type ready, ready, ready. Okay, wow, very responsive ang mga students natin ngayon. So, what is the smart move indicator? Ito yung indicator. By the way, before ako mag-ano pala, I would like to introduce myself. I'm Coach Ryan. I'm an entrepreneur. I do my business in baking cakes and pastries, but before it was my my focus. But since I started trading, naging part-time ko na lang yung being a baker. Kasi I do have an online business through this cakes and pastries. So online lang, wala akong physical store. But when I enter this forex trading, mas mag-focus ako sa trading kasi malaki yung potential to income more sa business nito at saka mas madali kasi kahit saan pwede kang mag-trade. Tama? So, ngayon, I believe nandito kayo kasi gusto nyo mag-trade. So, dito, mas mapapadali ang pag-trade nyo. Kasi, meron na tayong mga indicators sa community natin. Sa number one, din, marami ng mga indicators na mura na lang. Like our community, where is offering $159 for our smart move indicators and for the indicators ng mga cheat codes na tinatawag natin sa mga natin. At saka meron tayong mga academy. So, very affordable na kung gusto nyo na. Hold on mo na. Ano ko naman. So, balik ako. So, ni-remind ko lang na nag-join kayo dito kasi gusto nyo matuto. Tama? So, dito sa community natin, so very privileged na nakatuto tayo ng mas madali. Kasi nung ako nag-join na forex trading, when I trade 2017, so medyo ilang years na din. But in that time, super mahal ng mga tools. So yung mga indicators is very expensive. It costs 150,000 pesos. Medyo mabigat sa bulsa. So ngayon, we are so blessed kasi may mura na. Ang maganda pa, may community pa tayo. So dito, hindi kayo ma-scam. I believe marami dito ang na-trauma na sa mga scams, no? Sa, sa mga trading na yan. Kasi mostly, nagpapasabay lang tayo. Nagpapasabay tayo mag-trade, nag-invest tayo sa iba para sila yung mag-trade, meron lang tayo i-receive ng amount. Ngayon, hindi namin i-allow yan. Dito, gusto namin matuto kayo para kayo mismo mag-trade sa sarili nyong business. Okay? Kasi this is our business. So at least, your business, kayo ang mag-trade. Para walang scam. Para walang maliit lang natanggap na income. Pero dito, 100% profit sa'yo lang. Tama? So dito, mas pinadali kasi meron tayong smart move indicator na bigay sa atin
ng founder natin, super na mahal tayong lahat. Kasi siya ang nagbayad nito, free. Binibigay lang niya sa atin for free. So just imagine you're in this community and you're so blessed to have a founder. Grabe magmahal sa mga tao. Okay? So kaya ngayong gabi, we will learn how to use this multiplicator. So always join our webinars or always join our sessions para at least hindi kasi ito director nakukuha niyo paano gamitin ang mga indicators natin. So paulit-ulitin natin na panoorin, mag-join para hanggat matuto at matuto tayo para mas madali na lang when we apply to our own trading system. Okay? So, eto. Next, let's start. What is smart move indicators? So, ang tanong, bakit natin gagamitin ang mga indicators? Simple. Kasi mas pinadali. Mas pinadali yung pag-trade natin. Mas madali kung paano maglagay ng buy and sell. So, walang hula-hula. Kasi mostly, when you join, nagdadalawang isip ka pa. Mag-join ba ako ng negosyo na to? Parang ang gulo. Parang ang hirap. So, parang, sa word lang na parang medyo umaatras ka na. Pero pag once risk taker ka, go for it. Tama? Kasi lahat naman talaga sa umpisa, magulo. Pero once maintindihan natin, mas madali na. Tama? Kaya nga, tinuturian tayo o tinuturian kayo para mas maintindihan. Kasi hindi to madali. This is very hard. Sa totoo lang. Pero kung willing talaga kayong matuto at willing kayong makinig ng maayos, so at least mapadali yung pag-intindi nyo kung paano ang mag-trade sa forex. Okay? So, pag meron kayong mga questions, i-type nyo lang sa chat box at saka mamaya ka na sasagutin. So, ano pa? Bakit na ito yung ginagamit natin? Mas makakatulong kung paano magpasok ng mga entries natin at saka exit. So what are we going to entry? That is what we call buy. And how to exit? That is what we call sell. Paano natin i-close at saka i-open yung market na gusto natin. So mas madaling mag-decide kaysa mag-rely sa hila-hila lang. Okay? So this is our guide na whether anong trend or anong range ng prices saan tayo papasok to. These smart move indicators will help us to make it easier to trade. Okay? But always, i-remind ko lang sa inyo, hindi tayo maging dependent talaga sa indicator. This will be just our guide. So we have to understand how this technical analysis goes para at least alam natin paano magbasa sa sarili nating chart. So once alam na natin, when we apply these smart move indicators and all the indicators that we have in this community, we will just use this as our confidence. Okay? We're not seeing here na join kayo sa community namin kasi 100% 100% win rate. Sure talaga, panalo palagi. Wala. Walang ganyan kasi walang perfect, tama? So, dito, yung indicators natin is just 70 to 80% win rate. So, this analysis is just made by digital, tama? So, AI, yung bumabasa or nagsiscan ng mga indicators natin. But, if we know how to read the technical analysis, how we read the chart, much better. Para yung mga indicators na community natin or like this SM, let's just make this as our confirmation. You analyze on your own, i-confirm natin sa indicator. It will help us. Just imagine 70 to 80%, it's also a good builder. Na? So dito,
Walang 100%. Pag merong magsabi sa inyo na join kayo sa amin na grupo kasi meron kaming 100% na win rate, yan, makabahan na kayo. Kasi scam mostly sa mga ganyan. Okay? Kaya tinuturuan kayo para alam talagang Our coaches are reminding you na wag munang mag-live account. Gawa muna kayo na demo para dun kayo mag-practice. Practice hanggat reading na kayo or ready na kayo live account sa kanila. Okay? So dito, as we go forward, ito, bakit na ito ginagamit para mapadali yung pag-trade. Mapadali yung pag-intindi natin paano gamitin ang mga indicators na binibigay sa atin ng community. So let's go to the next. Dito. So meron tayong mga tinatawag na 5 major indicators. So what are technical indicators? Ito yung 5 major indicators. These are the basics na kailangan natin malaman kasi these are usually seen on our MT5 or the platform that we are using when we are going to trade. So unang-una, we have the buy and sell signals. So number 2 is we have the support and resistance zones, market structure, retest zones, and estimators. Itong 5 indicators i-discuss ko in further. Okay? So move tayo to the next page. Ito yung example ng ating buy. Okay. You can see this in our screen, tama? So ito yung the usual na nakikita natin smart rate indicator. So ito, meron tayong nakikita na mga candlestick, right? When we have candlestick that color is green, that is a candlestick that says it is a buy. So it's going up. Pag green yung kulay, yan yung buy na signal natin or the buy candlestick. When it is red, that is our sell. Depende din sa inyo, pwede kayong mag-customize. Pwede nyo yung palitan yung kulay. Basta at least, alam nyo, once na buy yung, yung paakyat yung candlestick, pwede nyo yung palitan yung kulay. Pero dito sa SMI natin, the color is red. So, when we say buy and sell, merong signal na lumalabas. SMI. So, when it says here, sell, lalabas ito. Pwede kayong mag-trade sa buy at saka once mag-positive na, close nyo na. Okay? So, dito naman, pagbaba niya, nag-signal na naman ang buy. Then, trade na naman dito. Pwede na naman kayong sumabay. So, these are the indicators na nagbibigay ng signal. So, di ba, madali lang. Pag merong lalabas na sell, sell na. Sabay ako sell. Click ko yung sell dito. So, sabay ka, once mag-profit, adjust ko, close mo. Kasi, scalping is the best strategy that you can profit more. Diba? So, sa kahit paliit-liit lang yan na kurot, once sa isang araw, nagkurot ka lang ng 10 pesos, nag-trade ka lang ng 10 pesos. Let's just say, every time na mag-close ka sa position mo, $1, in a day, nagka $10 kasi mo magbibigay ng $10. The smallest amount lang. What if malaki yung capital mo? So, medyo malaki yung lot size. Let's just say, every close mo sa sandaling trade lang, sa scalping na strategy, naka-close ka ng $10. So, just imagine, try to compute that if you can have $10 times 10. Let's just say 10 times ka lang mag-trade sa isang araw. Anong oras lang? Time frame lang is 5 minutes. 1 minute time frame. So, di ba? Grabe ka maganda itong business na to kasi kahit seconds or minutes lang, you can profit.
So dito, once meron mga signal na buy and sell na lumalabas, pwede tayo. Okay? So dito naman, nag-sell na naman siya ng buy. Dito, nag-sell plus siya. Coach, bakit may sell plus? Once mag-signal ito ng sell plus, it means mahaba kung ibababa. Like this, nakita natin. Pero hindi siya diretso. Yung isang candlestick bumaba, lulusok. Hindi. It just indicates na pag sell plus, mataas yung aabutin ng pagbaba ng market or ng mga candlesticks yung sasabayan. So, pagdating dito sa baba, nag-signal na naman siya ng buy plus. So, pag buy plus, taas yung aabutin ng buy niya, pero hindi pumulusot ng straight lang. Okay? So, be reminded na pag buy plus, buy plus pala yung signal. Potential matagal itong aabutin or mataas to ang aabutin niya. Kasi buy plus. So, market dito, merong mga retraces, bumaba na naman, ganyan. Pero ang pagkano talaga niya is akya. Na, so pagdating na naman dito, nag-sell na naman siya ng signal. So sabay na naman tayo dito. Once mag-profit, bababa sa dito, close na naman natin para profit naman. Okay, so ganyan lang. Depende sa inyo kasi yung SMI natin is running live. So when parang may pasok, pwede kayo makasabay if meron yung signal sa buy. Okay? Another example, eto. Eto, dito. Mag-buy signal na naman. Sabay na naman tayo umakyat. Once mag-positive na tayo, close na naman. Pagdating na naman dito, nag-sell signal na naman siya. Sabay naman tayo mag-sell. Bumaba siya dito. Once nag-positive na yung sell nyo, close nyo na agad. Kasi meron na namang signal na lumalabas. So, na nag-buy na naman. Sabay na naman tayo mag-buy. Umakyat siya dito. Mataas na buy hanggat nag-signal na naman ng sell. So this is our buy and sell. Okay? That's na. I believe alam niyo na kung paano maglagay ng buy and sell sa mga MT5 nyo or sa mga cellphones kasi naturo na to sa onboarding. Okay? So if meron kang questions, type niyo lang dyan kasi sasagutin ko niyo. Okay? So ngayon, ano ba tong support and resistance? By the way, yung buy and sell pala, yun yung mga position na the usual natin ginagawa sa trading natin. So, the market is there are times na volatile, so nag-aagawan yung mga yung market or yung mga buyers and sellers. Kailangan natin maintindihan bakit ba ito, coach, ang likot ng candlestick. So, every time na malikot yung candlestick, it means um, volatile na candlestick. It means naghihilaan talaga. The markets is so, yung price naghihilaan si buy. So, para din kung sa mga traditional lang na business natin, punta tayo sa isang market, sa merkado, or magbili ka ng isda, di ba? Maraming nag-ano dito, mura dito, o dito, bakit ang mahal dito, di ba? Meron tayong pinagpipilian. So, ganyan din sa market natin, sa currency natin. So, the buyers and sellers are nag-aagawan sila. So, kaya, malikot yung minsan yung candlesticks. So, the best thing yan kasi mas prefer kasi natin when we are using the I mean the scalping strategy, mas maganda potential yun na makasabay tayo pag volatile yung market kasi mabilis lang. Minsan bumulusok kanila. Okay? So anyways, you will understand it when you are doing the actual one. Okay? Maintindihan niyo yung sinasabi in the long run. So dito, support and resistance. Ano bang support and resistance? So support and resistance, this is a
automatic na ipinapakita ang mga importanteng price level. Dito nakita niyo na merong shadow, tama? Green parang blue sideways. So dito, nagre-ranging lang yung market natin. So dito nag-signal siya ng sell. Bumaba siya pero hanggang dito lang. Nag-signal naman ng buy, umakyat, bumaba, nag-sell na naman, bumaba, pero within this range lang. Please niya, dito lang sa line nito. Siya. Nag-hit, tapos umakyat na naman, at saka dito. This is our support area dito sa baba. At saka resistance dito. So, the market is just ranging within sideways. Parang dito lang nagre-ranging yung market natin. Pero pagdating dito, anong nakikita niyo dito? Nagre-ranging ko ba sa or meron ng breaking of structure. So, nag-break na siya dito. So, pag once merong breaking of structure, this is a very potential, high potential, sabay tayo. Kasi mataas yung. Like for example, nag-signal siya dito ng buy. Supposedly, kung nasa support and resistance lang siya, hindi siya maglalagpas dito. Yan to. Pero ang nangyari, merong breaking of structure. Tawag natin dito, breaking of structure. This is what we call change of structure, change of trend. So, kung nag-sideways lang siya dito kasi nasa support and resistance lang tayo, pagdating dito, remake na yan. So, potential aakyat pa ng mata. Okay? Yes? So, next, another example, ito, sa support and resistance natin. So, nagre-ranging lang sa dito, nag-signal ng buy and sell, pero dito lang na area na to. Pero pagdating dito, merong breaking of structure naman. Tama? So, when there is a breaking of structure, there is a great opportunity for us to sabay. Magsabay tayo. Kasi pag ganito kasi nasa support and resistance, medyo critical, kumbaga, sa mga baguhan. Kasi, nakita nyo obviously, maliliit lang yung candlestick. Hindi tayo makaka-profit kasi hindi natin alam kung ano yung aabutin haba ng isang candlestick. So, prefer natin, magsasabay tayo ng scalping, sasabay tayo ng trade, yung malaki or yung mataas yung candlestick. Pag maliliit lang yung candlestick, I advise na huwag kayong mag-take sa ganyang klase yung candlestick. Kasi hindi yan, mahina yung paggalaw mo. So dito, pagdating dito, pag once meron ng breaking of structure, sabay tayo, paakit yun. Medyo mataas. Diba? So, ito yung support and resistance. Okay? So, pagdating naman dito, umakyat ng mataas kasi nag-break of structure na dito na area, tumaas siya, pero again, ano naman siya dito. Support and resistance. So, pagdating dito is nag-break of structure naman sa bumaba. Okay? So, ganyan yung support and resistance zone natin. Sa sideways lang siya, once mayroong breaking of structure, opportunity natin sa mababa. So, makikita naman natin kung saan siya mag-break of structure. Sa taas, potential siya na pataas pa ba. Okay? Sa baba, kasi potential siya na tutuloy ng sell. So, next is market structure. Displays higher highs, lower high, lower low, lower high, lower low. Question, anong trend to? Okay? Let me see. Type nyo.
Type nyo if anong trend to. Wow, okay, very good. Bearish or this is what we call downtrend. So, downtrend means pababa. Pag pababa, anong signal ang lalagay natin? Hmm? Anong signal? Very good. Sell. We're going to position our trade to sell. Kung potential at malaman nyo kung ano yung market structure. So, suggest ko din sa inyo, you grab your cellphone, hanapin nyo sa cellphone nyo, sa MP5, I believe nakaset up na kayo ng MP5 nyo, or gumagamit na kayo ng demo account nyo. Hanapin nyo kung paano mag-buhit ng line para gumawa kayo ng ganito. Mag-line kayo dyan para ma-identify nyo na, pa-down trend to. Ito yung sinasabi ni Coach Ryan na mag-buhit ako para at least nakikita ko yung trend. At saka, dito, gaya dito, we are having a bearish one, downtrend. So, nag-signal, nagbibigay signal si indicator natin, si smart move indicator ng buy. Sabay tayo, mag-buy, umakyat dito. Nag-sell na naman ang signal, bumaba. Nag-buy na naman ang signal, umakyat. Nag-sell na naman ang signal. So, pwede tayong makasabay. Kasi merong mga signal din na lumalabas. Pero let's see na nagre-ranging lang siya dito. Pababa. Okay? So, kagaya kanina, the structure is support and resistance. So, nag-sideways lang. Even the range lang siya. Nag-bounce back kasi merong support and resistance. Sideways lang yung inaabot niya. Hanggang dyan lang. Hanggang dito sa baba at saka dito sa taas. Pero dito sa pa-downtrend natin or the bearish one, it's also ranging within this area. Kaya importante, marunong kayong magbuhit dyan sa cellphone niyo para at least ma-identify niyo na dito gawa. Buhit ako ng line dito, dito din. So, pa-downtrend to, mataas ko na downtrend, pwede ako makasabay sa mga signals na ibibigay ni market indicator. Let's, if there are times na walang smart move indicator, at least alam mo sa sarili. You can trade by your own. Hindi tayo maging dependent sa smart move indicators o sa mga indicators. Kailangan natin intindihan para at least. Kasi meron times na si smart move indicator is hindi nag-run kasi nagpapahinga din yung laptop. Kasi just imagine this is running for 24/7. So, yung mga laptop o PC ng coaches natin na nagpaparan nito, medyo napapagod doon. So, once in a while, nagpapahinga. There are times na mga isang oras, 2 oras, pinapahinga muna. Walang nakikita sa SMT. Pero if talaga, you can message your coaches. Coach, walang SMI ngayon, pero at least meron mga technical issues. So, again, continue na ako. So, ito yung market structure natin na downtrend, bearish, to sell. So, pagdating dito, bumaba siya, meron signal sell, buy, sell na naman, buy na naman tayo, profit na naman, off na naman, take it i-take nyo na yung profit, saka dito naman, nag-buy signal, umakyat, sell na naman tayo, sabay na naman tayo sa scalping. Dito naman. So, pagdating dito is, anong nangyari? Meron tayong breaking of structure. So, at least ma-identify natin. Once meron tayong line na nag-break dyan, pag na-break niya yung line nyo, ito yung sinasabi ni Coach. Pag merong breaking of structure, potential to na mataas yung taas. Mag-change ng financing. So, umakyat na. Okay. Next, another example is eto. Anong trend to? Anong trend to? Go. Answer. Uptrend.
Oh, wow. Magagaling yung mga students dito ngayon. Ano pa uptrend? Anong other term ng uptrend? Bullish. Okay, buy position. Wow, very smart yung mga students ngayon. So, mga classmates ko. So, eto, dito nagsisignal siya ng sell. Meron pa din mga signal na malabas. So, sumasabay lang tayo dyan. Pero, pag once nag-bullet kayo dyan, ma-identify nyo na pa-uptrend. So, remind ko lang din, sa SMI kasi natin yung pinapakita is the 5-minute time frame. Or usually, meron din 1-minute time frame. So, once mag-try na kayo na mag-trade, you have to check all the time frame. Tingnan nyo yung 1 minute, 5-minute time frame, 15 minutes, 30 minutes, ano pa, 1 hour, 4 hours, or day, day na ano, na time frame. Kasi, mas makikita at maiintindihan natin kung ano yung trend. Okay? Mas makikita na up trend talaga to kasi sa day na ano, na time frame, makit yung trend mo. So, there are times din na down trend to kasi pababa sa lahat ng time frame bago kayo mag-set up ng position. So, isang hint din yan para sa inyo kasi wag lang tayong mag-base sa isang time frame. Like 5-minute time frame kasi scalping lang naman ito. Yes, okay naman pag scalping lang. But there are times na hindi natin iwasan makapag-trade tayo ng swing trade or day trade kahit nag-position tayo ng day trade, pwede tayo maka-scalping sa mga 5-minute time frame. Makasabay tayo. Pero the usual is kasi meron tayong nilalagay take profit at saka stop loss. So, pag ganyan kasi, nag-set up tayo ng take profit at stop loss, so, aantayin lang natin na mag-close yung mga sinet up natin. So, hindi natin alam. But at least, pag once maglagay tayo ng take profit at stop loss, alam natin na pa-uptrend. Baka kasi nag-position ka ng sell, pero klarong-klaro sa lahat ng time frame, paakyat yung trend. So, nag-position ka ng sell. So, at least, yung stop loss natin, malaking tulong din. Kasi, i-off niya yung trade mo once ma-hit mo yung stop loss. Okay? So, yan yung pinaka-safe. Maglagay talaga tayo ng stop loss. So, dito, paakyat, umakyat siya kasi mag-signal ng buy dito, umakyat, sell, bumaba, dito lang. Sell, signal na naman ng buy, umakyat dito. Tapos, hanggang dito lang din na range. Tapos, mag-signal na ng sell. Okay, bumaba. So, nagre-ranging lang siya in an upward trend or up trend. Okay? Pero pagdating dito, merong breaking of structure. So, nag-iba na naman. So, nag-change na naman yung structure niya. Coach, paano ba yan malalaman if mag-breaking structure na? Yan yung sinasabi ko. Once malaman natin paano mag-break yan sa cellphone natin, we can identify pag mag-break niya sa line B. So, this is the potential na makapag-position tayo ng mataas na price. Okay? So, ito yung market structure natin. Next is retest zone. Ano ba yung retest zone? Ito yung highlights ng areas where price might retest after breakout. So, this would help us identify the secondary entry points. So, for example, diba mayroong breaking of structure, nag-break siya. Hindi pa siya diretso. Hindi pa siya diretso na bababa, bubulso. Meron pang mga retest. Nakikita niyo ito yung parang shadow dito. Parang shadow dito na red. So, this is our latest tool. So, pag signal ng cell dito na area, hindi ka bumulusok lang na cell. Nagre-ranging pa siya. Nagre-retest pa siya sa mga areas. Kaya, suggest namin, once mag-trade kayo, litan niyo lang muna yung lot size niyo. For example, nag-deposit kayo ng
$1,000. With the best talaga para safe yung ano niyo, yung capital niyo. Mag-lot size muna kayo, lalo na sa mga baguhan. Lot size muna kayo ng 0.01. Para at least, pag bumaba yan, hindi pa bumulusot ng baba, meron pang um, sapat na balance na kahit umakyat pa, mag-test pa sa area na to, hindi maubos yung balance. Okay? Kasi confident kayo na malaki, 0.01, maliit lang. Maliit lang yung lot size ko. So, hindi ganun kalaki yung aabuti ng pag-retest niya. Okay? So, there are times kasi nag-sell, pero bumaba pa, pero umakyat pa siya dito. So, hindi pa maabutan yung balance mo. Okay? So, dito is the retest. So, sell yung position, pero bumababa siya. Pero merong mga retest. Umakyat pa yung candlesticks ng iba, nagbabayi pa, patakas, mag-sell naman, pero we can see na pa-sell talaga. Okay? So, next, another example, eto. So, umakyat, nag-signal ng buy, nag-retest pa siya. Hindi siya dumiretso ng buy. Tama? Nag-retest pa siya sa area na to. Okay, merong fallback, umakyat, pero yung fallback dito na area, so nag-retest na dito. Hindi siya talagang dumiretso ng tama na. Get? The next is our oscillator. Coach, ano ba yung oscillator? Oscillator is one of our indicator. Diba, we also have the buy and sell indicators na yung lumalabas sa isang indicator. Dito din is the oscillator. Ito yung oscillator. Itong nasa baba. So you can see merong kulay red, merong kulay green. So this is also our confirmation. Kaya dito, nag-signal siya ng buy, i-confirm natin sa oscillator natin if buy ba talaga. So, dito nag-buy din siya kasi nag-green. Yan. Tapos dito, nag-signal na naman ng sell. So, nag-confirm natin dito, sell. Bumaba siya. Tapos, nag-signal ng buy. So, eto din. Dalawa. Meron tayong buy and sell na indicator. Meron din tayong confirm natin. Okay? So, maganda kasi pag marami tayong confirmations o confluences na pagbabasik sa mga technical analysis. Okay? Isa dito yung SMN natin na indicator na makakatulong natin. Mas mapadali yung trade. Pero dito, balik ko muna. So, bumaba siya dito, nag-buy and sell confirmations dito sa oscillator natin. Na paakyat din, buy. So, merong team. So, question, Coach. Coach, paano ba i-set up yung, pwede ba to ma-set up sa MP5 natin? Hindi. Kasi this smart move indicator, this is customized. So, pina-customize ko, and this is just for our viewing lamang. So, hindi natin ma-set up to sa sarili natin platform, sa sarili natin MP5. Meron tayong oscillator sa cellphones natin. We are using the stochastic oscillator. Try to ask your coaches or continue sponsor nyo. I-ask nyo, coach, paano mag-set up ng stochastic oscillator sa cellphone? So that the coaches will instruct you paano. Pero sa cellphone natin, hindi ganito yung tura, ha? So, bali dalawa yung line. Dalawa yung line na sa cellphone natin. Sa cellphone din natin, wala tayong mga signal na lumalabas na ganito. Coach, paano ba set up ng ay lalabas na buy and kinostomize to, binili to, binayaran to nito. So, kung gusto nyo, hindi ko alam kung saan magpa-customize ng ganito, ng mga indicator. But, for this, viewing lang ang pwede sa atin. So, makita natin ganito. Set up. Okay? So,
Another example of our oscillators, nag-signal ng buy, sell. So, confirm natin dito, meron buy, sell, nagbaba, nag-signal naman ng buy, confirm natin buy. Tama? So, ganyan. So, yes, diba? Pero dito, pag nag-signal ng sell, confirm natin dito. Okay? So, pag dating dito, merong breaking of structure, confirm natin. So, taas din yung hinabot. Tama. Next is this one. Ito yung the usual na nakikita natin. Hindi, sa SMA. So, coach, paano ba yan? Paano ba ito gagamitin? Simple lang. This is another indicator na ibinibigay. Aside from merong lumalabas na buy sell, merong oscillator na ganito. Merong ganitong setup. So, merong nakalagay entry at 3764.98. TP1 at 37772.9981. So, ang nangyayari dito is copy trade. So, ilagay nyo lang. For example, dito, ano to, di ba, pabay to. So, you will position. For example, nagtrabaho kayo dyan. Kung saan man kayo nag-work ngayon, kung saan man kayong country. Kasi real time yung trading natin. Once pasok nyo sa MT5 nyo, pag tingin nyo sa cellphone nyo, ito yung binigay ni SMI, check nyo. O magbukas kayo sa Zoom link, i-check nyo, nag-signal si SMI na entry dito. Pero pagpasok mo sa cellphone mo, pagtingin mo, nandito na na area, pwede ka pang mag-trade yan. Pwede ka pang mag-entry ng buy. Kasi hindi pa na-hit yung TP1. Yan ang ilagay nyo, position kayo ng buy, i-position nyo yung take profit nyo sa price sa sita. Set up nyo lang. I-modify nyo dyan sa salita nyo. Okay? Coach, paano maglagay ng take profit 1, 2, and 3? Take profit 2, and take profit 3. Simple lang. Tatlong take profits, it means tatlong position. Pero advice ko sa mga babuhan, 1 position or 2 position muna sa pag-trade. Para at least, hindi maubos yung balance nyo sa pag-position nyo. Kasi merong mga retracer. Pero the safest, isang position. 1 at a time muna. Okay? Huwag magmadali. Isa munang position, set up nyo. Entry kayo dito, nag-buy kayo ng position. Lagay mo muna yung take profit 1. Set up mo muna yung take profit 1. At saka set up mo din yung stop loss. Okay? So, dito, if dito kayo nag-umpisa ng buy nyo, adjust nyo lang yung stop loss. Get nyo muna dito yung stop loss na area. Kasi dito yung entry point ko yung stop loss. Dapat kasi mas malaki yung profit kaysa sa profit. The usual. Pero, in the way, in the long run, ayaw natin gusto mag-close ng negative. So, pwede tayong mag-trailing stop in town. So, once, for example, dito kayo nag-buy, at isa na kayo ng buy, ang mangyayari, pag akyat dyan, hindi pa siya nagdating sa take profit, para sure ka, i-drag nyo itong stop loss dito na area. Kung may broken line, example, dito nyo ilagay sa stop. Para at least, once mag-back siya, mag-retrace yan, or baka may change of structure, mag-hit niya yung stop loss, mag-close siya na pa. Okay? So, eto, pag na-hit na yung TP1, add na naman kayo. Position na naman kayo. Kasi nag-profit na. Close na yung take profit 1 nyo. Pero, hindi pa naabot yung take profit 2 at saka take profit 3. Pwede na ulit kayong mag-position. Ito na naman yung take profit 2. Ito na naman. Pag mag-hit na naman, position naman. Pero depende. Merong times na nag-change of structure. Hindi hanggang take profit 2 lang siya. Hindi na siya tumuloy na
take profit trade kasi nag-change of structure, nag-break na siya. There are times na ganyan. Bakit ba? Ano ba to? Kanina, pagtingin ko sa SMI, buy to. Bakit ngayon nag-sell na? Because there are instances na hindi natin control. Okay? Always be remind ourselves, sarili nyo na. Hindi ito perfect na 100%. Pero most of this signal na binibigay ni SM, nahihit talaga yung take profit. Mostly. Kaya, kailangan natin yung intindihan if merong mga breaking structure kasi mag-change yan. So, ang mangyayari pag merong breaking structure, mag-iba na naman ang ibibigay ni SM. Mag-sell na naman tayo. Dito na naman yung entry point, dito na naman yung take profit, dito na naman yung take profit 2, take profit 3. Dito na naman yung stock. So, there are times na ganyan. Pero mostly talaga sa S&P. Super liquid. Inaabot niya yung take profit 3. Okay? So, this is also another example of our oscillator. Confirm lang natin dito. Ah? Okay, gets? Next. Ito yung the usual. Meron tayong nakita natin sa sa chart natin. Ito yung 5-minute time frame. At saka dito sa right side, 1-minute time frame. So, pag set up natin, ganito, mostly na-hit na sa 1 minute na-hit na yung peak profit 3 nila. Umabot na. Sa 5 minutes, nandito pa lang. Kahit pa lang. Ito yung setup. Okay, so copy, paste. Ito yung tinatawag na copy trade. So, kopyahin nyo yung number ng entry, anong price dyan, at saka sa take profit at stop loss. Okay? Next. Ito. Uno, nakikita nyo, merong support and resistance. Nandito lang siya na area. Okay, merong retest zones. Kaya, pag mag-trade na tayo, let's have the risk. Ito, sabi ko, sell. There are times na babaliktad. Kailangan natin intindihan na merong breaking of structure. Not all the time, lahat ng take profits na hit. So, most of the time, dito sa estimate natin, inaabot talaga yung take profit. Okay? Set up nyo lang. Paano yung number? Okay? Konting tiyaga. Manually na. Pag once alam niyo na the manual, we can teach you, the photos can teach you how dragging na lang. Pag transfer ng stop loss nyo, transfer dito, i-drag na lang. Pero for the meantime, use the manual. You type the prices mo. Ha? Para hindi magulo. Let's adapt this slowly but surely. Okay? So, ano pa? So, another example. Ano? SMI signal natin. Diba dito, so skip na yung TP3. Diba dito, mostly nakita natin. Once mag-join tayo or mag-pasok tayo sa Zoom. So, remind ko lang, Mondays to Friday sessions natin from may iba-ibang coaches na nag-handle. Me, handling the Friday session. So, Mondays to Friday. Pag Saturday, walang session, walang live session, pero mag-run yung SMI natin. But ang pinapakita, kasi walang forex trading pag weekend. So, Bitcoin yung pinapakita. So, another terms, meron tayong mga terms or kung mahilig talaga kayong mag-hit, there are symbols. Okay, like this. Bullish flag. Actually, marami to. Marami talaga. Merong cut, merong pero dito, sample lang natin. Mostly, nakikita natin sa asabi natin. Meron tayong example dito na bullish flag. So, para siyang flag,
na guhit, itsura niya, diba? Parang flag. Pag merong breaking of structure dito na area, alam na natin. Itutuloy pa yan na pababa. Okay? Kaya dito, nagre-ringing lang siya dito, sa flag natin, pero nag-break of structure siya ng area natin. Tumuloy na. Okay? So, maganda din yung malaman natin, identify natin yung mga symbols. Okay? It would also help us. Okay. Next, another bullish flag. This is from our SMI. So, eto, di ba? Sabi ko, nag-break of structure siya dito, tuloy pa yan. Another symbol is a cup and handle. Para siyang cup and handle. So, nakikita niyo dito, within this area, with kayo ng line, this is our resistance line. So, once may breaking, diba, aakit pa yan. So, cup and handle. Nag-break na siya dito na area sa resistance line natin. Tutuloy na. Okay? Another cup and handle. Ito. Hindi tayo ng resistance line natin dyan. Nag-break of structure siya, tumuloy ng akyat. Okay? Gets. Okay. Eto. Here are the most important forex trading rules every trader should follow, especially if you want to become consistently profitable. So, hindi lang to lahat sa analysis. The skills, always be reminded, 20% lang yung skills natin. Kasi, malaki to sa business natin is the 80% right step. Hindi natin i-follow yung mga instruction ng coaches. Talagang hindi natin matutuwa at matutuwa. Okay? So, ito ang nangyari. Ito yung mga tip o ito yung reminders sa lahat ng mga baguhan saka kahit sa mga old na or kahit sa mga lahat ng classmates natin or dito sa community natin. Be reminded na hindi lang ito kailangan mag-profit talaga. So, isipin ng kumita. You have to also have the right thing. Kasi huwag tayong maging greedy. Okay, being greedy, merong mga negative niya. Okay, so let's move. Dito, number 1 is always use risk management. Alam kong risk takers tayo. Ha? Alam kong risk takers tayo kasi nandito tayo. Gusto natin mag-trade. Gusto natin mag-profit through product. Kasi alam natin ang malaking potential dito. From producing. Pero we have to use risk management. So raise only 1 to 2% of your capital for trade. Kaya, siniset up ni SML, meron talagang stop loss. Kahit hindi tayo mag-dependent sa mga indicators natin, kailangan malaman natin ang importance ng stop loss. Paglagay ng stop loss at saka take profit. Kasi this is to protect us. So always set up a stop loss before entering trade. This will protect our account, our capital, our investment. Okay? Reservation first, bago profit. Yan ang iisipin natin. Reserve muna natin. Kasi we're just learning pa tayo. Once alam niyo na paano niyo magbasa, ay taas na yung confidence niyo. Yan. Depende na yun. So, we are always reminding you to use risk management para walang ma-blame sa amin. Okay? Deal? So, ito yung sinasabi ni Coach Ryan. Ito yung sinasabi ng mga coach namin. Kailangan talaga risk management. So, kasi grabe, si Kobe crazy kasi gusto ko talagang mag-profit. Ano nangyari? Nag-loss. Ano sunod? So, here we are reminding you to protect yourself. Kaya, wag nyo nang mag-live trade if hindi pa na, hindi nyo. Practice. Demo
Gamitin niyo muna yung demo account. Practice kayo because this will help you learn. So once confident na kayo sa demo account pa lang, profit na, paldo na. So, maa-assess niyo yung sarili niyo. Ah, pwede na ka live trade. Consult niyo yung coaches niyo. Kasi the coaches are just silent lang sa mga GC pero tinitingnan yung sinisend niyo na mga results sa mga demo accounts niyo. So at least we could help you. Okay, nandito naman kami para makatulong po. Next is number 2, trade with a plan. So kailangan kayong magplano muna bago mag-position ng trade. Define your entry, exit, and risk to reward ratio. Kaya yan yung sinasabi ko, minimum lang tayo ng 1 to 2 trade. Okay? Huwag tayong mag-multiple entry. Baka mag-multiple entry talaga ang nangyari. So 1 to 2 ratio lang yung kunin natin na trading per trade position para maprotektahan pa rin yung kapital. Kasi, let's just say, nag-position kayo ng 5, nag-position kayo ng buy. So, sa assessment niyo, pataas pa talaga, patay yung trend. Pero merong retraces, merong retest yun, so bumababa pa yung candlestick. So, baka makabutan yung balance. Dalawang position, tatlong position, limang position. Just imagine, nag-negative pa, ang laki na, hindi ma-close lahat, sunog, tawag niya. So, never trade based on your input. For example, na dyan sa work nyo, medyo stress kayo, nasa side hustle kayo ng trading, huwag kayong mag-trade super stress kayo sa work. Kasi hindi kayo makapag-isip ng maayos mo. Or meron kayong ka-promotion o meron kayong kaaway, diba? Distracted yung utak niyo. Hindi kayo makakapag-trade. Hindi kayo makapag-focus sa mga plans niyo sa trading position. Never trade on your emotions. So follow your trading strategies. So by the way, in the long run sa pag-learn niyo dito sa pag-trade, once you apply, tama, tinuturuan kayo, na-apply nyo sa demo account, dyan nyo makikita, dyan nyo malalaman yung mga mistakes niyo. So, in every mistakes, you will always learn. Okay? So, dyan din sa pag-learn nyo, sa pag-trade nyo, sa pag-practice nyo, makukuha nyo ang sarili nyo. Okay? So, meron kasi mga iba't ibang styles. So, mostly kasi, we understand how the market goes, but yung tayo mismo makakakuha sa sarili nito. Mas effective ako sa ganito. Effective ko. Ito pa lang. Ganyan. So, number 3 is control your emotion. Don't chase losses. Or that's what called revenge trading. So, once nag-loss, stop. Pahinga. Bukas na naman. Kasi marami pang bukas. Okay? So, hindi pa maubos kasi protected yung balance natin, capital. Pero once nag-loss, huwag na kayong mag-revenge trading. Kasi ang nangyayari, the more na mag-trade kayo, nag-loss na kayo, maglo-loss na talaga. Kasi hindi na kayo makafocus. Mali-mali na yung analysis. Mali-mali na yung position. Okay? So, stay calm after wins, avoid overconfidence. So, be patient. So, pag nanalo, pag na-hit na yung target nyo this day, focus na naman ulit. Diba? Yan lang. Ganyan ka-simple. Pero, profitable. Okay? So, at least makakatulog ka ng maayos. Kasi, if loss yung nakuha mo, nag-revenge trading ka pa, loss na loss, sasabihin ko na lang talaga, hindi ko makakatulog ng maayos. If ma-experience nyo. Pero, if ma-experience nyo naman yan, congratulations. Kasi napito ko sa mga mistakes. Ganyan din naman sa buhay. Pag meron tayong mga mistakes, we are learning sa mga mistakes. Kaya, pag medyo natalo na,
na-loss kayo, wag na kayo mag-revenge trading. Bukas na ulit para relax yung mind pag may trade, diba? Kuha niyo profitable positions in the right moment. So stay calm after wins, avoid overconfidence, be patient, wait for the right setup. Okay. Number 4, focus on market timing. Trade only during major sessions. London, New York. So the most of the time dito sa Philippines kaya na mag-convert nasa 9 a.m., 4 p.m. at saka 9 p.m. Philippine time. So convert nyo na lang kaya na mag-convert dyan kung anong country kayo, time zone. So, avoid trading during low volume. So yung sinasabi ko kanina, pag maliliit na mga candlestick, huwag kayong mag-trade. Kasi very slow ang takbo ng market. The best yung volatile talaga. Pagbukas ng market, volatile, malikot yung um, prices dyan, yung candlestick. Yan yung the best ng trade. Okay? At saka, number 1 din, remind ko lang, check nyo muna yung news. Kasi punta kayo dun sa Google Chrome nyo, search nyo yung Forex Factory Calendar, yun, makita nyo kung anong mga major news. Merong mga risk na so, tinatawag natin red yung kulay. So, wag mag-trade. There are high risk na mga news. Kasi hindi maganda yung takbo ng market. Baka mag-loss lang kayo. Push nyo talaga. Merong mga major news na news. So unless you're skilled in news trading, you can. Depende yan sa inyo. For me, coach, human. Pag merong major news, wag kayo mag-trade. Para safe. Number 5 na tayo. Master price action and technical analysis. Learn how to read candlestick patterns sa mga ituro na to ni coach nito at ako ni coach Marge sa onboarding natin, yung candlestick patterns. Or you can also research more. Okay? Kung gusto nyo talaga aside from magtuturo kami sa inyo, try to research on it. It will give you more knowledge. So, support and resistance, trend lines. So, is what I have discussed a while ago. Kaya, importante, alam natin yung mga price actions at technical analysis. Para at least hindi lang tayo maging dependent sa mga indicators. We can trade on our own as what we can analyze sa market o sa MT5 natin. So, yun lang importante dapat natin malaman. Okay? So don't rely solely on indicators. Use them as your confirmation. Okay? So there are biases. So at least alam natin, pag mayroong mga bias na mga candlesticks, huwag tayo mag-trade niyan. Okay? Try to research them yun. Para at least madagdagan yung knowledge. Keep a trading journal. So magsulat kayo. I-list nyo lahat. I-record nyo every trade nyo. Saan kayo pumasok, saan kayo nag-exit, anong natutunan nyo, kung sinugan lang kayo, meron kayong learning yan, i-note nyo. Review your journal weekly to spot mistakes and improve. So, meron akong student, kasi nag-handle din ako ng one-on-one coaching. If interested kayo magpa one-on-one coaching, you can approach me or your coaches, try to ask them, may one-on-one coaching ba? Of course, merong bayad. Pag magpa one-on-one coaching kayo, merong bayad ng 25,000. 1 month tayong mag-coaching yan. 1 hour and 30 minutes. 8 times a week. So, makaka-focus ito lang yung student. So anyways, balik ako sa student ko. Na-amaze ako sa kanya kasi nag-record talaga. Sinisend niya, coach, ito yung trading plan ko, trading journal ko. Ito, nag-deposit ako, nag-profit ako, day 1.
kinukompute niya talaga. So, for example, nag-capital kayo ng 1,000, wag na wag niyong isipin na bukas magiging $2,000 yan. So, ang gagawin niyo, i-divide niyo in a day, the $1,000, ilang beses kayo mag-trade sa isang buwan. Let's just say Monday to Friday, you have 20 days. So, i-divide niyo yung 1,000 sa 20 days niyo. Try to, sa 1,000 na capital niyo, let's just say 20 days. Walang Saturdays and Sundays. Trade, divide natin into 20. So, merong $50. So, mag-tip lang tayo ng $50 a day. Para pag end ng month, meron ka ng 2,000. Ganyan. So, depende din sa inyo. Pero yan ang the best ng pag-protect ng capital. So, hindi talaga diretso. Pero, if ganyan talaga kayo ka-risk-taker, meron din iba, 2 days, 3 days lang, nag-double up, nag-triple up. So, depende sa risk management. So, I'm not saying this is just idealistic lang na suggestion ko. Kung gusto niyo yung capital niyo na mag-grow in safest with all those risk management, try to divide the capital that you use. Magdodoble siya sa pangalawang buwan. Okay? So, review your journal weekly to spot mistakes and improve. 7, be consistent and disciplined. Ito yung sinasabi ko, consistency builds mastery. Practice sa demo nyo. Once masanay na kayo sa pag-trade, magiging master na kayo. Matutuwa na ninyo yung strategies. Okay, follow your rules even when tempted to break them. So, consistent lang. Practice every day, practice mag-trade kayo. Kasi at least, the more ka mag-trade, the more ka mag-learn. Yan. Okay? Matutuwa. Ito pala yung sinasabi ni Coach Ryan. Kailangan mag-practice para makuha yung mga mistakes ko para sa susunod na pag-trade ko, ayaw ko nang magka-mistakes. So, list ko lahat yun. Yan. And last, stay educated. Keep learning about market structure, psychology, and fundamental analysis. Ito yung sinasabi ko, every day, learn. Kahit nandito tayo sa session ng SMI Friday session, paulit-ulit. Join na naman kayo sa week, Tuesday, sa lahat ng hanggang makuha. Kasi hindi naman talaga in-snap finger, isang araw lang makukuha natin. No? Sa pag-aral nga, since kinder to college, ilang years yan. Dito sa atin, pinadali lang. Diba? Pero, we have to also learn, try to discover, hindi lang tayo maging dependent sa mga coaches. Try to research and them. So, meron confusions, hindi naman talaga lahat makasagot diretso yung mga coaches sa busy, most of the time. You can research them. Okay? Or try to review all those videos. Merong mga recordings. Kuha niyo. Para at least ulit yung panoorin. Para mag-gets niyo talaga. Kasi hindi ko rest for tutunan. Okay? To stay updated on economic events that affect currency pair. Okay, thank you. So now I'm going to answer all your questions. This is the question and answer portion. So type nyo lahat ng question nyo dyan, sasagutin ko. Read back muna ako para masagot ko yung question. Ha? So meron ba kayong natutunan ngayong gabi? Or araw nito? Okay, may question dito type. Para at least masagot ko. Tatanungin. Paano gagawa ng gawin ng ganyan to? Ito yung sinasabi ko, ito ba yung sa line, no, magawa kayo ng line. Sa MT5, dyan sa kung Android,
tick box screen, yung blank na area, may lalabas ng circle. May tatlong shapes doon. May triangle, na may circle, na may rectangle. Yun, i-click nyo. Merong mga lines. Then set up that line. Tapos makagulit kayo ng line. Okay? 25 na lang press mo. So, ano pa? Sa MT5 mo long press blank space. Okay. What kind of oscillator is that, ma'am? Stochastic oscillator yun. Stochastic oscillator. Pwede nyo ang sinaset up kasi natin sa MT5 natin is the moving average, isa pa, RSI, at saka depende na sa inyo. We're mostly moving average at saka stochastic oscillator. Merong iba, gusto nila na ilagay din yung RSI at saka yung MACD. So next is, mayroon po bang setup at trailing stop loss na automatic? Actually, wala. Walang trailing stop loss. Ang mangyayari lang, for example, naglagay na kayo ng take profit at saka stop loss. Naposisyon na kayo ng buy. So, sa sinasabi ko kanina, for example, yung, yung, yung buy na position natin, hindi pa na-hit yung take profit 1. Pero nasa gitna na siya. Within the entry na nilagay mo, saka take profit 1. So, para hindi there are times kasi na mag-retrace, ba-bounce back. Tama? So, ang mangyayari, kahit nag-positive ka na, inaantay mo mahit yung take profit, para safe sa'yo, i-drag nyo yung, di ba, nandito yung sa baba, yung stop loss natin. I-drag nyo yung stop loss na line, i-akyat nyo dito. Para at least, pag magbaba siya, mag-retrace yung candlestick, mahit niya yung stop loss mo in a profitable. Okay. So, pag na-hit niya yung profit mo. Same din sa sell. If nag-sell, yung stop loss mo nasa taas, i-drag mo pababa. Bago mo siya mag-drag, kailangan nag-positive na yung position mo. Okay, hindi mo pwede ma-set up diretso. For example, kaka-umpisa mo palang mag-entry, hindi pa nag-profit, hindi siya pwede. Once mag-profit na, nasa profitable na position yung entry mo, saka mo palang mag-drag yung trailing stop. O saan ma-access yung SMI signal? SMI signal sa Zoom link, sa Telegram. So, pasok lang kayo sa Telegram or kung saan kayo na pasok ngayon kasi naka-join kayo. Dito na link. Ano yung $50? Anong question to? $50. So, kung $50, say 0.01, okay lang. And not size. Anong number 3? Yung number 3. 3. Wala. 3. Ito. Control your income. So, yes, coach. Madami po. Learn. Wala nang questions? Coach, first time ko po maka-join ng SMS training due to my work schedule. Paano po mag-set up ng buy and sell indicator sa MT5 session? Sa MT5, hindi tayo makapag-set up ng buy and sell. Yan yung sinasabi ko kanina. This is just an indicator na binili ni Coach Nars. So, kinostomize ko siya. Pagdating sa MT5 natin, walang maglalabas na buy, lalabas ng sell, wala. So, dito lang talaga sa SMI natin makikita. So, ano po yung best time 23? Best time, kasi yung tinuturo sa atin is the best is the scalping strategy, tama? So, scalping nasa 5-minute time frame or 1-minute time frame. So, kaya sa SMI natin, yung pinapakita is the 5 minutes, 1 minute.
yung sinasabi ko kanina na kailangan niyo din assess yung ibang time frame para confirmation so ano talaga yung trend. Okay? Pero pag mag-trade ka using your scalping, 5 minutes yun, or 1 minute time frame. So good na mag-trade at the opening sessions lang po. Hmm? Ano dito din? You can trade anytime. Sa mga baguhan, pwede naman antayin nyo yung opening sessions ng market, like the London or pero sa the actual real time, pwede naman kayo makatrade. Basta, yun yung sinasabi ko. The best mag-trade is mahaba yung mga candlesticks. Pag maliliit yung mga candlesticks, wag mo na. Unless skilled one ka na. Kaya mo ng isang pilik mata lang na isang akyat lang goes agad. Pabilisan. So, wag mo na kasi hindi very slow yung profit is maliliit yung candlestick. Medyo alanganin. Sa Asian session, magbigay din 1 to 2 times. So, sa pag-position natin, you can position 1 to 2 trades. Pero sa atin din, pag sessions dito kasi nga pagbukas is morning 9 and 4 p.m. at saka 9 p.m. in the evening. Philippine time. Convert nyo na lang. Wala ng questions. If meron pang mga questions, just reach out to your coaches. Maraming salamat. Okay? So, thank you. I hope you learned something tonight. Happy weekend. At saka, kung gusto niyo mag-trade ng Bitcoin, Saturday, Sunday, Bitcoin. So, Monday ulit, meron na tayong sessions ng XAU USD in gold at saka sessions natin for live sessions ng SME. Monday to Friday lang. So, thank you sa lahat na nandito. Bye-bye and God bless.